up? Good day na naman sa inyo. For today's video is, so eto, pag-usapan natin yung isang nakakalungkot na balita doon sa ating kasamahan sa pag-aalaga ng manok, no? So ang nangyari sa kanyang mga pasiso is inubos ng daga. Nangyari kasi sa tropa natin mga kanokis is unang atake ng daga 14 na piraso ng sisiw niya, nadali lahat. Then pangalawang pagkakataon naman, nadali na naman sa kanya is 16 na piraso at total of 30 heads mga sisiw yung nasayang dun sa ating tropa na iyon, no? So nakita ko yung post kasi, kasali kasi tayo mga kanokis sa Facebook, yung mga grupo ng nagmamanok, doon tayo nagpo-post ng mga ina-out natin. So kasali tayo doon at syempre nakita natin yung post ng isa nating tropa sa pag-aalaga ng manok is yun na nga, yung kanyang sisiw 14 heads, 16 heads, then a total of 30 ubos mga kanokis, no? Gawa na atake sa daga. Kung napansin nyo, yung pinaglalagyan niya sa kanyang mga sisiw is karton. So hindi naman masama yung paglalagay ng mga sisiw sa karton at hindi paglalagay ng ilaw, kasi ginawa ko naman yan dati. So meron akong mga pasisiw, so nilagay ko sa karton at yung karton nilagay ko sa maayos na lagayan. So dun sa bahay mga kanokis, no? Hindi dito sa manukan ko, kasi dito sa manukan ko meron din mga daga na gumagambala. So inayos ko talaga, no? Kasi wala akong brooder pa na ganito dati. So yun yung ginawa ko, nilagay ko sa karton at syempre para maiwasan ko yung mga sakuna na mga magaganap pa o disgrasya sa mga sisiw. Inayos ko sa paglagay, no? Nilagay ko yung karton doon sa bahay mismo nang walang daga na gagambala sa kanila. So yung tropa naman natin, di naman natin masisisi, no? Kung nangyari sa kanya sa unang pagkakataon 14 na piraso, and pangalawang beses 16. So hindi natin masisisi yung tropa natin ko, which is nakita ko lang, no, yung post niya. At syempre para maagapan talaga natin mga kanokis yung mga ganon na pangyayari, syempre dapat iayos natin yung ating pag-aalaga sa ating mga sisiw. So napakalungkot na pangyayari mga kanokis, kasi bago tayo magkaroon ng mga malalaking manok, nag-uumpisa talaga tayo sa pag-aalaga ng ganito liliit na mga pasisyo. At syempre para talaga maiwasan natin yung ganong mga pangyayari, ang pinaka-advice ko sa lahat ng ating mga taga-suporta, no, is gumawa tayo ng kanilang lagayan na safety talaga. Example po ng ating brooder na ito, ayan, yung brooder po natin is meron siyang ganito dito sa loob na which is ayun, binilad natin, ayun, oh, ayan. Kumbaga salaan siya ng ipot. So ang pinaka-purpose niya mga kanokis is hindi siya napapasukan ng lamok. Ayan, gaya nito, ito. Yan, hindi siya napapasukan ng lamok, walang daga, walang hangin, at syempre mainit-init kahit wala kang inahin at walang pailaw na sinasama mo or nilalagay mo dito sa brooder na ito. So nagsusurvive talaga mga sisiw dito mga kanokis, no? Hindi sila agad nagkakasakit dahil sa hindi sila nakakagat ng lamok. Ang lamok din kasi mga kanokis yung isa sa pinakakalaban natin pagdating sa pag-aalaga ng manok, no? Ayan. So doon sa ating tropa, kung ikaw ay walang brooder na gaya nito, or kahit brooder talaga na sarili mong disenyo, which is nakakatulong talaga yung paghahanda natin, no? Kung tayo may nag-aalaga, nakakatulong yung paghahanda natin sa ating mga sisiw ng kanilang lagayan, safety, for safety ng ating mga pasisyo gaya nito mga kanokis, no? Ito ay 2 weeks old, ito ay 3 days old na mga kanokis, 3 days old. So sila lang dito, ayan, sila lang, walang inahin, walang ilaw, kahit umulan di nila lamig, no? Mainit-init kapag binuksan ko to ng umaga, sumisingaw yung kanyang mainit-init na temperatura mga kanokis, which is ang ganda ng brooder na ito. So dun sa tropa natin, sana'y ayan, makita mo yung ayan, lagayan natin, brooder natin, para maiwas muna talaga yung mga alaga mo na pasisiw dun sa ating mga nakaka-disturbo talaga sa pag-alaga, yung mga daga, ayan, yung mga lamok, para maiwas sa sakit na din. Kasi itong brooder na ito is disenyo siya para walang lamok na makakapasok. Meron siyang ventilation dito na butas-butas
pero hindi na makakapasok yung lamok dyan mga kanokis. So yun yung advice ko sa lahat ng mga merong ganoong sitwasyon. Kasi sayang yung gastos mula sa pagpa-priming, pag-breeding ng mga materialis mo. So sayang ang gastos, sayang ang manok. Hindi, joke lang, pero yun talaga yung advice ko. Kung maglalagay ka man ng sisiw sa karton, so walang masama doon. Ang gawin mo lang, ilagay mo ng maayos yung karton na pinaglalagay ng yung mga sisiw. At syempre, pinaka the best, brooder talaga. Brooder mga kanokis. Nang sa ganun hindi sayang yung pagod natin sa pag-aalaga ng manok. Nang sa ganun meron tayong aantayin na papalaking manok. So sayang yun tropa, 30 na piraso. Ayaw di ma. Well, anyways, silipin natin yung ating mga sisiw dito. Ayun sila So tara. Ayan, so unahin natin yung ating nagkyukyutan dito. Ito yung ating Mega B12 So ito yung pinapainom ko sa kanila, Progency. Yung ating first 6 days ng ating mga sisiw, gaya nito. Ayan Ayan, liliksi na So 3 days na nila ngayon. At yung napapansin kong kanawayon dito mga logs is 3. Ayan yung dalawa na magkatabi. At yun yung isa andun Ayan, yan 3 sila magkatabi. Yan 3 na yan. Kasi eto pula, yung pakpak na lumalabas. Ayan pula. So dito kasi ayan kanawayon yan Yan, so yan yung ating mga sisiw ngayon na 3 days old. So ayan, hapon na ngayon mga kanokis. Itong kanilang patokaan, lilinisan ko to din. Lalagyan natin ng patoka. Simple lang na linis mga kanokis. Ginaganto ko lang ayan. So ayan, ganun lang siya. Malinis na. So ito yung patoka, lalagyan natin. Lalagyan natin ng patoka ng ating pasisiw. So kontihan lang natin mga kanokis kasi hindi pa silang gaano nagkakakain yung ating mga pasisiw na yan. Day 3 pa nila ngayon. So tara, lagay natin. Yan. So dito naman kung napapansin nyo, sinasanay ko na sila sa screen. Yung nilagay ko na karton, balik kalahati na lang. Ayan medyo malusog na din naman sila. So sinasanay na natin sa ayan, net yung kanilang pag-apak. So dito hindi ko pa kinukuha yung kanilang drawer dito, hindi ko pa binibilad kasi wala pa namang gaanong ayan ito patoka lang to na binuhos ko kanina. So pinapalitan ko din ng patoka kasi kapag hindi naubos baka naiputan. So siyempre madumi na, kaya binubuhos ko, pinapalitan ko ng patoka bawat oras. Kapag hindi nila na-consume yung binigay ko na patoka ng tanghalian, so ibubuhos ko na para palitan. Ayan. So dito, yung kanilang drawer dito, binilad ko dun. Ayan So ito naman yung ating mga sisi update. Update natin sila. Ayan So sila ay 13 days old na. Wow! 13 running 14 days. So malapit na din to. Mag 1 month. Mag 1 month to sila by May 4. Ayan, May 4. 1 month. Ito kanaway Kanaway. Ito anong kulay to? Kanawayan ba to mga kanokis? Kanawayan na puti. Ayan So ito bulik siya. Mana sa nanay. Kasi white dome yung kanyang nanay, white dome. Yung tatay is kanaway. Kaya ito yung naging mga kulay nila. Ito may isang bulik na lumabas. Then parang halos kanawayo na. Ito may gray Yan. Gray. So yun lang. Ganun lang kasimple yung pag-aalaga natin. Siyempre, ang pinaka nakakatulong dito yung ating pagbibigay ng mga vitamina, Progency, bacterial flushing, ambroxetil. Yan lumipad na yung ating kanaway Hindi ko alam kung anong gender nito. Lalaki or babae. Ito yung nanay nila. Ayan si puti. Pinapriming na natin yan. So abangan nyo yung kanyang vlog natin sa pagpapriming sa ating puti. Ito kanawayon yan. So ganun ka-healthy yung ating pag-aalaga dito. Bibigyan ng mga vitamina. Then pagtungtong ng 1 month nito, pupurgahin ko na sila ng
Bastonero Plus Water Soluble. So ang pinaka nakakatulong talaga sa kanila sa pag-aalaga ng sisiw, vitamina, lagayan na maayos, gaya nito. So gusto ko talagang nagayahin nyo to mga Anokis, yung brooder na ganto. So kung napapansin nyo sa lodi natin na Cebu Pinas, yung kanyang brooder is ganto siya ganto siya, parang ganto siya na disenyo pero pahaba. Yan, di ba? Napapansin nyo, pahaba siya din. Kapag binuksan mo yung kay Pinas, meron siya mga ipa, nilagay na ipa, walang screen. Kasi syempre walang screen kasi yung kanyang mga sisiw is pagka umaga meron siyang barn. So tayo, nilagyan natin ng screen kasi wala tayong barn mga Anokis na gagalaan ng ating mga sisiw. So yun yung isa sa pinakasikreto ng pag-aalaga ng sisiw, no? Yung pinaka-brooder nila, tulugan sa gabi. So ito, all around na to mga Anokis. Tulugan, dyan na sila lagi. Then kapag nag 1 month naman sila, ibababa ko na sila sa lupa. Pero tuwing gabi, dito sila matutulog gaya ng ginagawa ng ating idol na si SP Buddy Ruel Amano, no? Kung napapansin nyo talaga, yan, nanonood kasi ako sa mga vlogs niya mga Anokis, no? So yun yung kanya mga diskarte, ina-apply natin dito sa ating pagmamanok, which is napakasulit naman talaga, gaya ng pagbubunot ng buntot ng 3 months, 4 months old, ayan, which is subok natin yan dun ko nagaya yung diskarte sa pagbubunot ng buntot. At syempre sa sisiw na din, gaya nito, napakalakas kahit wala tayong bakuna mga Anokis. Hindi ako nagbabakuna kasi kunting-kunti lang naman yung palabas. Soon, kapag nakapagpalabas tayo ng maramihan talaga, syempre aaralin din natin yung pagbabakuna ng manok, sisiw, ayan. So naway masubukan nyo din yung gantong brooder. Pinaka-advise ko sa inyo mga Anokis, subukan nyo na. Alright.